O ano na naman yan? Pambubudol na naman ni Marcos yan. Tingnan nga natin. Posibleng makasuhan ng gross. Ang inang yan. Simula pa lang budol na eh. Posible. Anak kayo ng wewe, oo. Posible lang talaga. Ha? Hindi pa sabihin, hindi pa kinasuhan. Posible lang. Budol na naman ito, mga kababayan. Excusable negligence si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Nako pa! Ay kay Ombudsman Boying Rimulya, may pananagutan si Romualdez sa pagkakatalaga ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co bilang Appropriations Committee Chairman na may kinalaman sa manualyang mga proyekto. Git ni Rimulya, kahit pinili sa plenaryo si Co, alam ng lahat na ito'y choice ng Speaker. Kaya naman posibleng isama si Romualdez sa mga kakasuhan ng gross negligence. Posible. Iba yung kinasuhan at saka sa posibleng kakasuhan. Putang ina, lokohan na naman tayo dito. Gago! Alam mo yung nakakainis? Ito seryoso ito. Alam mo yung nakakainis? Yung kunwari nagloloko na yung mga jowa ninyo, nagloloko na yung mga asawa ninyo. Tapos, mas lalo pang lolokohin ka, sasabihin, kesyo, wala naman yun, nag-date lang naman kami, nung best friend mo, nag-date ng best friend mo, para pag-usapan ka. Alam mo yun, yung bambagang huli mo na may ginagawang hindi maganda, merong bet ka, tapos yung best friend mo pa, tapos ang palusot pa, hindi, lumabas lang naman kami niyan para pag-usapan ka. Kasi we're preparing a birthday party, ganun. Yun yung nakakabwisit di ba? Yung harap-harapang hang ginagago, preparing birthday party, nakapatong ka. Gago! Yeah, parang ginaganyan tayo nito ni Rimulye. Para bagang sinasabi, hindi, pwede, posible makasuhan, posible. Para bagang sinasabi, para lang kasi, siyempre, everyone demands na makasuhan si Romualdez, di ba? Lahat tayo, maraming, anumang kulay mo, gusto makasuhan si Romualdez. Pero gayon pa man, para lang masabing may ginagawa ang presidente kasi under ni Marcos itong itong ICI, di ba? So kinasuhan ng ICI dito sa ombudsman just to, just to satisfy yung ating ninanais na makasuhan si Romualdez. Sasabihin na, oo, posible yan. Posible makasuhan yan. At ang malala, yung details nung ikakaso sa kanya. Kaya sabi ko, pambihira itong si Rimulya talaga. Kakaiba itong magbasa ng batas. You can bend the law talaga. Sila ko at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Wala pa namang tugon ang kampo. Uy, may kwento ako dyan kay Bonoan. May nalaman ako. Gusto nyo sabihin ko? Eto mga... Kayo na. Hindi ko na mabanggitin, pero binabati ko po yung nagkwento sa akin. Hindi ko na kayo papangalanan. Baka sabihin. Hindi, may nagkwento sa atin na talagang malapit. Ninong. Ninong nila yan. Yan, gano'n. At talaga... Ayoko magsalita. Ayoko magsalita kasi delegates. Kasi ito daw si Bonoan. Mabait daw to. Palabigay daw ito. Noon pa doon. At yung matindi daw. Hindi, ito na lang. I-lifestyle check nyo. Huwag kayong maniwala na yung bahay niya pa rin dati. Sabi ko sa inyo, alam ko kung saan yung bahay niya. May nagkwento sa akin. May nagkwento sa akin. Talaga itong nagkwento sa akin na to, kilalang kilala ito. Dikit, ganun yun. I-lifestyle check nyo na lang. Yun ang sa akin. I-lifestyle check nyo na lang to si Bonoan. Ni Romualdez. Mga kapatid. So ayan na nga daw. Posible daw kasuhan. Ang tanong, ano ba yung kaso na yan? Di ba? Ano ba yung ikakaso na sinasabi na yan? Kasi, alam mo na. Ito. Sandali. Ito, ipapakita lang natin. Ito. Chotomate. Ayan, wait lang. Ito. Itong si ombudsman. Nakman po siya. Talagang feel na niya yung pagiging ombudsman niya. Ayan, ito. Pakinggan nyo ito. Dito kayo matatawa doon sa kaso. Hindi, ito. Sabi ko nga, abogado ba ito? Tingnan ninyo. Discussion earlier with former Secretary Singson and Justice Reyes. And it's some of it can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. I think that's one of the recommendations is really to charge them with gross inexcusable negligence. The same case that will be filing against probably... Gross negligence, parang ganon. Unexcusable negligence. Yung sinasabi, yun yung ikakaso kay Bonoan. Okay? Kasi para bagang nangyari ang lahat ng katiwalian sa ilalim ni Bonoan. Which is directly, tama nga naman, boss nga naman niya. Ibig sabihin, boss nung mga nahuling korap sa DPWH, si Bonoan. Okay? So, nung panahon na nagkaroon ng mga ghost project, flood control project, ay sa panahon daw, di umano, ni Bonoan, at because of that, may negligence kasi ikaw ang boss. Sekretary ka, USEC yung mga yan. May direct. Tama naman siya dyan. Okay yan. Di ba? Pero tingnan niyo yung pagbali dito sa part nung kay Romualdez. Understudy now.
the Speaker of the House, former Speaker of the House, Martin Romualdez. Sir, can you elaborate yung kay Speaker Martin Romualdez? Ano na po yung proseso natin? Ano na po yung hawak natin kung meron man na ebidensya? Hindi kasi ano eh, when we look at the Saldico cases, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the Speaker, former Speaker, Tingnan nyo to ha. If fingers do not point directly to the speaker, ibig sabihin, parang sinasabi niyang wala namang direktang pananagutan si Romualdez. Ito yung maaring ikaso sa kanya. Eto, pakinggan ninyo. as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor, Ayan mismo, sinasabi niya, he is responsible with Zaldico. So para bang sinasabi nila, pag nag-guilty si Zaldico, responsible si Romualdez. Pero merong problema eh. Yun nga mismo sinabi niya. Ano yun? That Zaldico was elected. Although it was the choice of Romualdez bilang speaker. Pero remember, kahit ba choice niya yan, sa batas, hindi ganun. Sa batas, binoboto yan ng House. So walang direct na appointment kasi by law, the chairman of that appropriation or that committee is voted. So walang direktang sa batas na may pananagutan si Romualdez. Although in the eyes of the people, and we all know by theory na talaga naman ina-appoint o sinasabi ko anong desisyon ng speaker, yun ang masusunod. Kaya lang, hindi naman po kasi ganoon ang batas. So therefore, para bagang sinasabi, oo, in theory, may pananagutan si Romualdez, but hindi yun ang hinahanap natin yung theory. Ang problema, hinahanap natin, mananagot ba siya sa batas? Walang ganun eh. Kasi nga, the law says, binoto siya eh. Binoto siya ng House. So, yun lang ang sinasabing kasalanan ni Romualdez. Nagigets ninyo? So, para bagang sinasabi nito ni Remulla na yun lang ang kasalanan ni Romualdez. So, sa madaling salita, technically, lulusot si Romualdez. Technically, no law na magkukunbik kay Romualdez. Kasi hindi naman pwedeng sabihin sa korte, theoretically, si Romualdez ang namili. Siyempre, i-argue ngayon ng lawyer ni Romualdez. No, walang theory. Ano ang fact? Ang facts ay ang chairman ay binoboto ng House. So lusot siya dyan. Sa ganyang klaseng accusation o sa ganyang klaseng kaso na iaano nito ni Remulla, ay lulusot si Romualdez dyan. So moro-moro, yung kaso na yan. everybody knows that it is the Speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. It's a novel theory. I know we're crossing the boundary of normal legal theory. Ayan, siya na mismo nagsasabi, alam naman natin na theory lang yan. So ibig sabihin, hindi pa pwedeng kasing ganun. Sa korte, hindi pa pwedeng theory mo lang. How can you, sabi nga di ba meron nga tayong kasabihan sa korte na it's not what you know, it's what you can prove. Napaka-importante ho nun mga kababayan, sa batas, sa korte. So feeling ko lang ito ang aking opinion, kakasuhan si Romualdez. Pero yung kaso, mahina. Kasi hindi pwedeng mag-apply sa kanya yung sinasabi nitong gross negligence na katulad nung kay Bonoan. Kasi kay Bonoan, directly, may say siya sa USEC, may say siya sa ASEC. Kasi siya yung secretary, direkta. Hindi yung pinagbobotohan nung buong departamento niya. Hindi, siya mismo namimili. So kung may gawing kasalanan yun, maaari na merong gross negligence. Pero dito, ika-counter-argue lang nung abogado ni Romualdez, sandali, walang ganyan. Hindi inappoint ni Romualdez yan. Yan ay pinagbotohan ng House. So walang direktang pananagutan si Romualdez. Tapos ang kaso, lusot na naman si Romualdez dyan. But, syempre, palalabasin yan. Lalong-lalo na yung si Aling Claire, palalabasin yan. O, kinasuhan yung pinsan ha. Hindi pinrotektahan ni Marcos. But in reality, yung kaso na yan, sasablay. Kasi may mga ganyang may mga ganyang strategy na mga lawyers, di ba? Magpapakaso ng mahina, babaliin ng konti yung ebidensya para ma-dismiss. Ngayon, hindi mo na uli pwedeng ikaso with the same case. Di ba? Hindi na pwedeng ulitin yun. Pero in reality, binali mo lang. Sa bagay, sabi nga ni Remulla, you can bend the law and not break it. Gago! Ito kaya yun? Bending the law and not breaking it? Yes. Sasabihin mo, may pananagutan si Romualdez dahil siya namimili. Choice niya yan. Pero in reality, hindi niya choice. Kasi may butang naganap. But we have to stretch it a bit. Kasi nga, the whole government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico.
And if there's nothing criminal about it, then it's negligence at least. We have to go there. We have to go we have to tread that path already. That nothing is excusable here. At the least, negligence should be charged against those who were responsible for their offices. Ano yan eh? Leadership principle yan eh. The buck stops with you. Sir, meron ba tayong mga ipapatawag na mga tao? Leadership principle. Okay. Pero hindi mo mapapakulong siya dyan. Kaya nga, ito ang hindi ko maintindihan eh. Para bagang sinasabi ni Remulla na walang direktang kasalanan si Romualdez. The only sin of Romualdez is pinili niya si Zaldico bilang chairman ng appropriation. Choice niya. Pero sa batas, walang ganun. Halimbawa ako, gusto ko lang ito. Gusto ko siya ang maging susunod na presidente. O kare, ikaw, presidente ka. O, choice ko tong vice president ko. Halimbawa lang, tapos nagloko yung vice president mo. Pwede bang ako sa sayo yun? Kahit ba choice mo lang yun, nagkaroon ng botohan? Mali. So parang ganun lang ang sinasabi ngayon ni Remulla. Na parang, hindi, wala naman siyang direktang but may pananagutan siya. In the eyes of the people. May pananagutan siya. Ito yung simpleng hirit na, hindi, para lang maakusa. Hindi, para lang para lang siya masabing para lang masabing, may ginawa kami kinasuhan namin kaya lang, wala na kami magagawa kasi korte na magsasabi kung may kasalanan yan. Pero ano yung kinaso ninyo? Palpak yung kakaso ninyo. Kung kakasuhan nyo nga, may question pa nga na kakasuhan ninyo kung kakasuhan nyo ba talaga, kung tutuluyan nyo. May question pa nga doon. Wala pa yung mismong kaso na ang ikakaso nyo lang ay parang kasi ginusto ni Romualdez na maging chair yan. Anong klaseng kaso yun? Investigation naman po. Yun nga po, Speaker Romualdez, Ping Zaldico, yung mga staff niya, paano po ba natin nakikita yun? Well, we're trying to locate Gutesa if he's going to go back to, Ayun na naman si Gutesa. testify. But we don't know yet. We're looking at all the narrations as a whole. As a whole. All the narrations from the beginning of the Senate trials that led to these revelations. All of them will be used in putting up the theory of gross excusable negligence. Kasi nga, you're the leader of one house, and the other house is led by Senator Chis Escudero as Senate President. And they were able to come up with that budget, which included insertions, and which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely. Nobody can be completely blameless for that. Sir, Senator Chis Escudero, paano na po yung investigation? Ongoing, we have statements leading of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to butter. Tignan ninyo ang laki ng pinagkaiba. Hindi, dito, pansin mo na kagad Nung tinanong na, yung tungkol kay Chis Escudero, meron na siyang money trail, hindi na gross negligence o hindi na may pananagutan siya kasi siyang Senate President at that time. At because of that, nagkaroon ng insertion during his term. Diba? Hindi na. May money trail na, may mga ebidensya na, may mga na. Pero kay Romualdez, hindi, lang siya, meron lang siyang kasi siya yung head ng house. Kita niyo yung difference? Ang mukhang mababaw yung ikakaso kay Romualdez, tapos kay Chis, ayun na, yung mga kaso-kaso nila. Napaka-obvious. Sabi ko, kung hindi mo talaga hihimayin yung nangyayari, maloloko ka talaga Yung alam mo yun, madideceive ka. Sandali, niloloko tayo nito Diba? Lupit mo talaga, Remulla. With other evidence, which we're looking to right now. Ano nga pag wala ka makitang AMLA trail, then you have to follow a cash trail, and we will find it. Ayan. So, ayan po yung issue patungkol kay Romualdez, kung talaga bang sila ay makakasuhan o moro-morong kaso lang yan. Wala natin. Pakiintinan natin ng mga darating pang araw. Basta tayo mapagmatsyag, huwag tayo pinagbobula. Hindi kasi alam mo, pambira kung siguro yung mga tatanga-tanga ninyong vlogger, maloloko ninyo, huwag kaming banateros. Yung mga followers natin dito, matatalino yan Hindi mo maloloko yan. Marami dito matatalino talaga Mga iba pa nga dito, mga bumabati sa atin. Uy, followers mo ako Tapos pag tinanong mo kung anong profesyon nila, doktor sila, abogado. Meron pa mga opisyal ng PNP na magugulat ka talaga Hindi ako, nagugulat ako pagka ganun. Sabi ko, pambira, minasabi kaya ako hindi maganda. Alam mo yun? Tahimik lang sila Tahimik lang mo sila pero nandito sila nakikinig yung mga kababayan natin dyan. At marami nagme-message sa atin dito anyway, ito. Panoorin natin itong, naku po, sabi ko nga ba, malaking issue ito Diba? Sobrang laki na talagang kailangan pakialaman ng Malacanang. Gago! Ganito katindi itong issue na ito. Talagang it's a nationwide approach. It's a nationwide that can really affect the country. Pakinggan po natin. Ito yan.
Gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Nako po, patay Okay, tayo. okay ba sa iyo, Tito Sen? Ano? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Patay Sabihin mo tayo. lang, Tito Sen, at ano ko na, iba-box reveal ko na. Nako po. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Ako, kilala ko. Ay, di ko alam. May hula ko kasi may nagkwento sa akin kanina. May nagkwento sa akin kung sino yun. Naku po, mamaya papahula ko sa inyo. At ang makahula ng tamang sagot, merong premyo. Ano? Kayo na ang reyna at hari ng mga chismosa. Oo. Ayan, mamaya. Sige lang, banatan nyo lang ako. Ay, binabanatan kita. Binabanatan kita. Anjo, walang niya ka. Hayop ka. Banatan daw siya. Ilalabas niya yung kabit ni Soto. Banatan natin si Anjo, ha? Mga kababayan, pwede ba banatan natin si Anjo? Araw-arawin natin siyang banatan para ilabas niya yung kabit di umano ni Soto. Marami pa akong ilalabas. O, ayan, banatan natin si Anjo. Anjo, walang niya ka, animal ka. Ilabas mo na yung kabit. Anong date ngayon? 2025. Sino daw yung kabit? Gusto mo talaga ng ano, Tito Sen, Tingnan natin yung clue, ha? gusto mo talagang laglagan? Sabihin ko sa inyo kung... Ayoko na. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung... Naku, 2013. Basta ako. Ay, ayoko sabihin. Gago! 2013. Okay, that was ilan taon din yun mula ngayon, 25 na ko. 2013. Merong umalis sa Bulaga nung mga panahon na yun. I-google ninyo. At etong tao na ito ay di umano. Ha? Naging issue na nun. Ako, nakita ko kaganina eh. Ginugel ko eh. Lumabas. Ayop yan. Sige nga, kung kilala ninyo, i-comment nyo nga dyan. Tingnan ko kung mahulaan ninyo. Umalis ito sa Itbulaga ng bigla-biglaan noong 2000 and ano. Dahil daw di umano ay nakalunok ng pakwan. Tapos napag-google talaga ako. Tiningnan ko kung ano yung pakwan na nalunok niya. Siyempre, lumabas yun, di ba? Yung pakwan na nalunok niya, lumabas. Tiningnan ko kung anong klaseng itsura nun. Pakwan na yun. Kung sinong kamukha. I-google ninyo. Chismosa ka, banat ba, ha? Hindi, i-google ninyo, tingnan ninyo. Ano ka? Mayor to. Ayoko na. Banat bay, ba't mo naman sinabi kanina national issue yan? Yung sinabi ni Anjo na yan. Ha? Bakit mo naman sinasabing national issue? National issue po yan. Alam niyo kung bakit? Pinag-aksayan ng Malacanang. Sinagot ng tagapagsinungaling ng Malacanang si Anjo. Ganon, national concern ito. This is it's a national issue. Kaya mismong tagapagsinungaling ng Malacanang ay sinagot si Anjo. Ayan, sabi. Ay, sorry, hindi yan. Ayan. Ayan, Hindi na. Anjo Ilana, binira ni Yusek Castro. Walang kredibilidad. Nangangamoy DDS. Ang inalahat na lang DDS. Sino ka ba? Ipakita mong totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si BP Sara ngayon pa lang. Nangangamoy DDS ka, Anjo. Wala kang kredibilidad. Gago! Mantakin mo. Ha? Ang issue si Soto. Hindi naman issue si Marcos. Sumagot ka, Castro, kung ang issue ay yung amo mo. Ang amo mo si Marcos, hindi si Soto. Ang bihira ka, oo. Si Soto na ba ang, nagtatrabaho ka na ba ngayon sa Senado? Ikaw na ba ang tagapagsinungaling ng Senado ngayon? Pati ba naman yan sinasawsawan mo? Alam mo, ito lang, nung nabasa ko to, akala ko fake news. Walang biro, akala ko talaga fake news kasi ako maingat ako sa fake news. Ayoko yung fake news eh.
Pag may ano talaga, ginugoogle ko talaga, hinahanap ko yung talagang source. Hindi lang yung basta shinare ng isang tao, yun na yun. Hindi, hinahanap ko talaga. Talaga bang nangyari, sinabi ito? Talaga bang lumabas to sa balita? Ako hinahanap ko talaga ito. Sabi ko, pambihirang buwan. Totoo pala. Natawa ako eh. Sabi, seryoso ka ba? Seryoso ka ba, Jose Castro? Pati ba naman yung issue ng mga kabit, ikukunik mo pa rin kay Duterte? Gago! Grabe yung obsession nito. Ano yung pag tumatay ka, ay, kasalanan ni Duterte to, mabaho. Ganun. Pati pag tayo mo, baka ikunik mo sa mga Duterte. Di ba? Kasi ito, pati ito, dinikit mo pa talaga kay BP Sara Duterte to. Obsessed na obsessed ka kay BP Sara Duterte. Hindi, ito sobra to eh. I mean, sagad sa buto to. Kung sana, ang sinasabi ni Anjo, may kabit ang presidente, yon, pwede mong ipagtanggol. Weird pa nga kung iko-connect mo pa, kahit kuwari, assuming na sinabi ni Anjo na si Marcos may kabit. Oh. Tapos ipinagtanggol ni Jose Castro, okay lang. Kasi amo niya yung presidente yun eh. Yun yung amo niya, yung nag-appoint sa kanya. Okay lang, pagtanggol mo. Pero yung i-connect mo pa kay BP Sara Duterte, ay isang malaking katarantaduhan. Isang malaking, kagaguhan. Ika nga. Ito matindi. Wala nang kinalaman kay Marcos, pinakialaman mo pa, it's a separate branch in the government, tapos, ikinunik mo pa kay BP Sara Duterte, anak ka ng weteng talaga. Gago! Ito talagang patunay na merong obsession itong babae ito sa mga Duterte. Ewan ko, ikaw, nagtatanong lang ako sa iyo. Ikaw ba, Jose Castro, nag-apply ka ba sa mga Duterte at tinanggihan ka nun? At sobrang bitter mo sa mga Duterte? Kasi dati sumisip-sip ka eh. Oh, may mga video ka na ayaw mo si Marcos nga eh. May video ka na pinupuri mo mga Duterte, ayaw mo kay Marcos eh. Tapos suddenly bigla ka naging tagapagsalita nila. No? Tagapagsinungaling pala nila. Tapos grabe yung tira mo. Ako, alam mo, nagdududa tuloy ang taong bayan eh. Kasi alam naman natin kung sino yung talagang galit na galit kay BP Sara Duterte, di ba? Nung panahon na nag-aaway sila ni Marcos noon. Di ba? Sino? Ang ikikwento nun, si Lisa Marcos, di ba? Yung asawa ni Bongbong. Oh. Kaya tuloy ang tanong ng taong bayan ngayon, ito kayang si Yusek Claire, baka naman kinuha ito personal ni First Lady para i-appoint kita ha. Pero ang trabaho mo lang, birahin mo lang ng birahin araw-araw ang mga Duterte. Lalong-lalo na si BP Sara Duterte kasi tuwan-tuwa yung asawa ko dun. Basta, i-appoint kita. Maganda yung appointment mo, sisikat ka dito. Magkakaroon ka na ng mga kliyente mo pagtapos nito. Termino mo. Magkakaroon ka, sikat ka na. Malalagpasan mo yung kaibigan mo na nagtitirahan na kayo ngayon. Kasi dating kaibigan ni Atty. Libayan to eh. Ganun sila nun. Magano sila nun. Talagang puri, todo-todo ng puri si Libayan dito eh. Binild up ni Libayan dito eh. As in, ganun sila nun. Ewan ko ba't anong pinagkasamahan ninyong dalawa. Pero ngayon, todo-todong away na sila ngayon. Oh. Bakit? Naiwan si Libayan? Di nabigyan ng pwesto yung bandahilan kung bakit aaway kayo ngayon? Ewan ko Hindi, napapatanong ang taong bayan dyan eh. Napapatanong ang taong bayan bakit dati kasi kilala to eh. Pareho silang basher ng mga tulpo. Ngayon, biglang nasa kampo na ni Marcos ito. Tapos biglang pinagbabanata ni Atty. Kabutas. Tapos yun, away na sila ngayon. Tapos sinasabi nung iba, uy, wag mong inaano yan si Atty. Libayan. Maka Duterte, hindi maka Duterte yan. Okay, ayan na naman kayo eh. Marami sa inyo noon, madaling maloko, no? Naging anti-Marcos lang maka Duterte na. Maraming ganyan eh, wag kayong magpapaloko. Marami dyan, kasi sikat ngayon, o pasikat, alam naman natin sikat ang mga Duterte. Alam natin malakas ang impact ng mga Duterte supporter. Talagang organic kasi ang followers ng mga Duterte. And most of them, hindi sila nagrarally, nandiyan lang sila, nakatutok sa social media. So dumadami mga followers ng mga nag-quote-unquote Duterte sa pagbablog. At lahat ng mga anti-Marcos lumalakas. Lalo na pag dumikit sa mga Duterte. Kaya ngayon maraming gumagamit. Maraming sumasakay sa side ng mga Duterte. Huwag ingat kayo dyan. Kasi bakit ko sinasabi mag-ingat kayo? One day, pag nakita nila na may pagkakataon ng kumalas, babanat ng todo yan. Sabi ko sa inyo, itaga mo sa bato, nakita ko na yan. Ang daming ganyan. Nagginamit lang mga Duterte, sumikat, nagkaroon ng maraming followers, as eventually, bumitaw. Bakit? Hindi naman kasi talaga mga lehitimong Duterte supporter. Sinakyan lang kayo para dumami yung kanilang engagement. Pera-pera. Maraming ganyan ngayon eh. Maging mautak naman po tayo. Kung hindi pera, gusto lang ng kasikatan. Fame. Maraming ganyan. Ingat kayo. Yun ang sinasabi ko lang ha. Kasi marami sa atin naloloko. Eto, may papakita ko sa inyo ha. Matindi ito. Hay nako, grabe ito ha.
Ito. Pakinggan nyo itong, ito. Siyempre, sasabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project ay, what they're talking about? We are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw. Hindi ba? Pero again, alam po ninyo, yung mga flood control, hindi umabot ng 300 million yung iba ron. Hindi Ano daw? Yung flood control, hindi daw umaabot ng 300 million. Pinagloloko ba tayo nito? Pinagloloko ba tayo? Tingnan niyo yan. Tingnan niyo yan. Cebu pa lang yan, ha? Cebu. 26 billion. Cebu pa lang. Tapos sasabihin nitong maman to, ha? Kasi pinupuna siya, kasi ganito ginawa nito eh. Papaimbestigahan daw niya yung Dolomite. Yung ginawa ng mga Duterte. Papaimbestigahan daw niya. Siyempre, pinuna siya ng mga tao. Sandali, dati ang ingay-ingay ninyo laban sa mga Duterte, nung nagkaroon ng issue ng flood control, Ghost Flood Control Project, tumahimik kayo. Bakit? Kasi, alam naman natin, nasangkot ang kamera. At kasama na dyan yung mga boss ninyo. O ngayon, bigla kayong nagpaimbestiga, kuno, dyan sa Dolomite. It's another diversion dyan sa flood control issue. Sagutin nyo muna yung mga insertion ninyo dyan sa kamera. Sagutin nyo muna yon. Tapos ang hihirit mo, hindi umabot ng 300 million. Sinong ginagago mo? Tingnan nyo ha, hindi sa bibig ko nang galing.